Damang-dama raw ni Zaza Padilla ang puwang na iniwan ng pagpanaw ng pinakamamahal niyang si Dolphy. Nagpapalakas naman ngayon kay Zaza ang suporta ng mga anak nila at mga huling katagang ipinabaon sa kanya ng Comedy King. Saksi si Lar Santiago. Bagamat noon pa sinabi sa akin ni Jasha na handa siya sa anumang mangyayari sa minamahal niyang si Dolphy, bumuhos pa rin ang kanyang emosyon sa necrological service para sa hari ng komedya kagabi. I can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you through the years. I've never been afraid. I love the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. At kanina, nang humarap sa amin sa media, sinabi ni Jasha na wala palang anumang paghahanda ang sasapat. Mahirap daw tanggapin ang pagkawala ng isang taong minahal at nakasama niya ng 23 taon. Siya, mahirap pa rin bang tanggapin? Oo naman. Kasi parang, nung nasa ospital pa lang, kasi nakapag-decide na kami noon na, sige, parang we will let go of one room. Kasi meron kaming family room, wag na natin i-keep tong kwarto para makapagbalik na tayo sa trabaho. Nagpapakatatagman, hindi maitago ng namumugto niyang mga mata ang kalungkutan. Ang puwang na iniwan ng pagkamatay ni Dolphy, damang-dama raw niya lalo na sa umaga. Sa kanyang bawat paggising ngayon, wala na sa kanyang tabi si Dolphy. Mahirap talaga yun, mahirap. So, ganun lang, katulad kagabi, katabi ko si Nicole sa kama. And then sinabi ko talaga sa kanya, love you ko, good night. Tsaka minsan, I just call it, lovey, lovey. Gano'n lang ako ng gano'n. Tapos naririnig ko, parang na-imagine ko yung boss niya, kulit mo Pilit daw niyang inaaliw ang sarili sa mga huling katagang ipinabaon sa kanya ni Dolphy bago ito tuluyang binawian ng buhay. Sabi ng mama ko, ba't di mo sinabi yung words na I love you? Because he said it to me. Kasi wala nga siyang boses dahil meron siyang trach dito sa leg niya. Yun talaga, sabi ko, ang swerte ko kasi nakita ko pa yun. Dahil sabi ko, love you, makulit ako sa kanya. Kinukulit ko siya palagi dahil ayaw niya nga nakikita kaming malungkot at umiiyak. So, palaging ganung tono, love you, ganyan. I love you. Tapos, sabi niya bigla, sabi ko, oh my God, you're awake. Kasi nung day na yun, hindi mo na alam kung gising siya. Yan at ang pag-alalay ng mga anak nila ni Dolphy na sina Nicole at Zia at ng panganay na si Karil ang nagpapalakas daw sa kanya ngayon. I think it's a process naman talaga, di ba, Lar? Siyempre may proseso, may kanya. Hindi ko masasabi na sa isang tao na move on, hindi ba? Guidance lang, kakausapin. Kung kailangan namin grief counselor, gagawin namin as a family. Ang pagkakaospital at kalaunay pagyao ni Dolphy, higit daw na nagpalapit sa kanya sa iba pang mga mahal sa buhay ng hari ng komedya. Siguro nangyari din yun na matagal siya sa ospital dahil kinakailangan namin talagang maging close sa isa't isa. So we're constantly texting each other and assuring each other that we will always be around, kung may kailangan ng tulong o kung may problema o kailangang maglabas ng sama ng loob, nandito lang kami para sa isa't isa. Sa linggo, ililibing na si Dolphy at pagkatapos nito, may plano na ba si Jasha at ang kanyang mga anak?
After Sunday, ang hirap nung araw na yan, hindi ba? Siguro magpapahinga. And nagsasama-sama talaga kami sa kwarto, palagi kami nag-uusap. Ganun lang. Ako si Lars Santiago, ang inyong saksi. Labis naman ang paghanga ng dating partner ng Comedy King na si Alma Moreno kay Zaza Padilla na hindi iniwan si Dolphy hanggang sa huling sandali. Saksi si Chino Gaston. Matapos naging magkatrabaho sa pelikulang Teacher's Pet noong 1981, 8 taon ding nagsama si Dolphy at ang aktres na si Alma Moreno. Kaya namang nang mabalitaan niya sa anak nilang si Van Dolph na pumanaw na si Dolphy, hindi rin naiwasang malungkot ni Alma. Ay, importante sa akin, nakamonitor ako kay Van. Siyempre, as nanay, di ba, ninenervous ako for Van kasi nakita ko kung gaano ka-close si Van Dolph sa papa niya kay Dolphy. And siyempre, inaalalayan ko yung anak ko. Kaya nung nasa ospital, sinasabi ko tatagan niya yung loob niya. Nagpahiwatig din ng labis na paghanga si Alma kay Jasha Padilla na hindi talaga iniwan si Dolphy hanggang sa pinakahuling sandali. Bilib na ko siya kay Sasha dahil hindi niya iniwanan talaga si Dolphy. Nandun siya sa tabi ni Dolphy talaga. Kung tutuusin, tila inihanda na raw silang lahat ni Dolphy sa kanyang pagpanaw. Ayon sa panganay ni Dolphy na si Manny Boy Quizon. 3 beses nangyari na umiiyak kami. Kala namin yun na, kami lahat magkakapatid. Bago siya nawala, isa-isa kaming lumapit sa kanya, binulungan namin yung tenga. May bilin din daw sa kanya ang yumaong ama. Tapos sabi niya, mga kapatid mo, dahil nga yan, medyo marami-rami kami, palagi niyang sinasabi sa akin na pag wala ako, ikaw ang tatay nila. Sabi ko, Dad, pangako yun sa'yo. Lagi ko mamahalin unconditionally. Si Rodolfo Quizon Jr. o mas kilalang Dolphy Jr. na pastor na ngayon, hindi raw malilimot kung paanong naging inspirasyon sa kanyang pagbabago ang ama. Nagpapasalamat una sa Panginoon, siya ang binigay na daddy sa amin. Mabait. Mabait talaga. Mabait. Klaseng mabait po. Sa kanya lahat, mapagmahal. Masikaso. Tsaka maganda sa kanya yung iba-iba man ang mother namin. Iba siya magpalaki. Pagdating ko naman sa mga anak, memoryado ko yan. Ba't di ko naman mamimemorya yan 10 balding luha, iniluha ko dyan. Pero 10,000 beses naman po ang tuwa kong naranasan sa kanila. Ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Bilang pagkilala kay Comedy King Dolphy, idineklara ni Pangulong Noynoy Aquino ang araw ng Biyernes. Bukas na po ito bilang National Day of Remembrance. Saksi si Teresa Andrada. Sa bisa ng Proclamation No. 433, idineklara ni Pangulong Noynoy Aquino ang July 13, 2012 bilang National Day of Remembrance o Araw ng Paggunita kay Comedy King Dolphy. Pagkilala raw ito sa kolektibong pagdadalamhati ng bansa sa pagpanaw ni Dolphy na ayon sa Pangulo ay mananatiling buhay sa kasaysayan ng ating kultura at sa puso ng maraming Pilipino. Ako po'y gumagalang sa ibaong talagang king of comedy natin. Palagay ko marami siya naitulong sa ating lipunan, sa kanyang sining na talagang ibinuo sa kanyang buhay sa pagkatagal-tagal. Matulungin pong tao at kailangan naman talagang ilalong idiin yung kanyang ehemplo para sa susunod na salinlahi. Day of Remembrance imbis na Day of Mourning ang idineklara ng palasyo alinsunod sa hiling ng yumaong Comedy King at ng kanyang pamilya na maalala si Dolphy sa pagpapasaya nito sa milyon-milyong Pilipino. Nagpahayag din ng suporta ang Pangulo para ideklarang national artist si Dolphy. Public na naman ako. Sang-ayon ako doon sa mungkahin na gawin sa national artist. May proseso kailangan daanan. Meron mga pagboboto, debate na kailangan tapusin para bago nila ipadala yung rekomendasyon sa akin at ako'y kututusin ministerial ang role. Ang dating pinuno ng National Commission for Culture and the Arts na si Cecil Guidote Alvarez, sinabing pwede raw bigyan ng state burial si Dolphy kahit hindi pa national artist. Bagay na nagawa na raw noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. De facto, our people have given him that kind of a proclamation. You have a popular acclamation. And that is the choice of the president to discern it, and I'm sure he does. If it happens, then
the honor of the burial at the Libingan ng Bayani would then be feasible. Sa Kamara naman, inihain ni Eastern Samar Representative Ben Evardone ang House Bill 6392 para kilalaning Dolphy Day o Filipino Fun Day ang July 10, ang araw ng pagpanaw ng hari ng komedya. Teresa Andrada ang inyong saksi.